Mga kapatid, ngayon po ating pasimula ng ating madalang pagdiriwang. Sa ating pong pagdiriwang rito, sama po natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat ng Ibayan family, David family, San Jose family, Parenio family, Javier family, Jose family, Cabrera family, Bala family, at hindi po para sa kaluluwa ng ating kapatid na si Jose at para sa founder ng chapel ng Ipapalang Asosyon ng Dalandanan, Miming San Felipe. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, at sa pagdiriwang natin ang dakilang kapista ng kalinis-linisang pag-ibig sa Mahal Birheng Maria, hilingin natin sa Diyos na sa tulong ng panalangin ng Mahal na Ina, pagpalain ang ating bansa at ang ating sambayanan. Upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na aking panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tayo pong lahat, papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, nilarangal ka namin, sinasamba ka namin. Ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa nakita mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang mga pagirihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Buknana, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugtos sa kanilang Ama, maawa ka sa amin. Sapagat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristong kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga Panginoon, para sa iyong anak ay ginaanong maging marapat na tahanan ang mahal na Birheng ipinaglig walang minanang kasalanan at sinilugod mo para huwag madamay sa pagkamaswayin ng lahat. Papundangan sa kamatayang aapoy ng iyong anak, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po'y magsiupo at ating pakinggan ang parupahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa mula sa Genesis 3:9-15. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhiwat binhingay laging maglayatan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako na marinig ko kayong nasa hardin. Nagtakot po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sino nagsabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babae ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po ay nilang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya at sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa ay may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatong kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhiwat binhinay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakaw niyan ikaw ay tutuklaw." Eva, ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ating pong itutugon. Umawit sa Diyos ng
awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon at ihalay, sapagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangat na tagumpay. Tugon, Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. ang tagumpay ng ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinupad. Tugon, umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Sapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong sandali-sandali. Ang poon ay bulak-galak na purihin sa pag-aawit. Tugon, umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Nagpasalamat tayo sa Diyos at sa Ama na ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa ating pakikipag-isang ito. Inirangan niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging ganat at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayong kanyang mga itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hiramin niya noon. Panguna kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Aba, Ginoo Maria, napupulungan ng grasya, Diyos ay kapiling mo trina. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalang Maria. Siya'y nakatangkang ikasal kay Jose, isang lalaking buwan sa libing ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaluluan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagbalimihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan iyon. Kaya sinabi sa kanya ng Anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat inalulugan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay magiging kamanak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang abang si David. Maghahari siya sa angkariakog magpakilanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang Anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kanyang banal ang panganganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na si Mao, ngunit naging siya sa kabila ng kanyang katandaan. At may 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ang lahat po'y magsipo, sumandali. Mga kapatid, ngayon po na tayo nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paglilisan, ng kalinisan paglilisan sa mga Birheng Maria, ipinapayag sa ating mga kapatid sa ating pumabuting balita ang isang dakilang gampani na iniaatang sa ating mahal na ina. At ito ay ang pagiging ina ng anak ng kataas-tasan. Kaya nga po siya tinatawag natin ina ng Diyos, sapagat siya'y ina ni Jesus na ating Panginoon, sapagat siya'y ina ng Diyos anak.
Kaya nga po sinasabi sa ating mga kapatid na ang ating mahal na ina ay inireserba o kaya naman ay pinahintulot ng ating Panginoon na hindi na madapuan pa ng kasalanan mana. At ano po yung kasalanan mana? Ito po yung kasalanan ng ating mga unang magulang, yung kasalanan ng pagsuway, yung kasalanan ng pagtalikod sa ating Panginoon. Kaya nga po ito ang minamana ng iba't ibang mga salitahi sa ating sangkatauhan. Subalit sa ating pong mahal na ina, ang ating pong mahal na Birhen ay ipinreserba o kaya naman pinahintulot ng Diyos na hindi na madapuan ng kasalanan na ito. Bakit? Sapagat siya ay magiging ina ng pinakamalinis sa lahat. Siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. Siya ay magiging ina ng ating Panginoong Hesus. Kaya isipin po natin mga kapatid, kapag halimbawa, mayroon pong sinasabing kasalanan mana, bakit ba tayo nagkadamay-damay? Wala po siyang pinagkaiba mga kapatid kapag halimbawa ay meron tayong pupuntahan. Tapos doon sa pupuntahan natin, nakasakay tayo sa isang sasakyan. Pagkatapos, sa loob ng sasakyan, marami tayo, halimbawa, ngayon hindi po pwede kasi pandemic, pero noon dati, halimbawa, marami tayo, tapos sa loob ng sasakyan, nakasarado yung mga bintana kasi halimbawa, malikabok o kaya naman ay air condition yung sasakyan, halimbawa, Ngayon, marami tayo sa loob. Tapos, mayroong isa na kumain pala ng itlog kanina bago umalis ng bahay. Tapos, hindi lang kumain ng itlog, kumain pa ng kamote. Kaya po naghalo-halo na. Tapos, nung nasa loob ng sasakyan, yung isang tao na ito, ano nangyari? Nagpakawala ng masangsang na amoy. Ngayon, hindi ka naman makareklamo. Bakit? Nakikiamoy ka lang. Ngayon naman nasa loob tayo ng sasakyan. Ngayon, isa lang ang nagpakawala ng masamang amoy. Pero yung lahat ng nasa loob ng sasakyan, nakakaamoy. Yung lahat ng nasa loob ng sasakyan, damay-damay na sa pag-amoy ng masangsang na amoy. Bakit? Kasi nasa isang sasakyan lang tayo, Kaya wala po itong pagkaiba doon sa kasalanan ng ating mga unang magulang. Sila lang yung unang nagkasala. Sila lang yung unang sumuway. Pero lahat tayo ay nadamay, Bakit? Kasi parte tayo ng iisang sangkatauhan. Kaya nga sangkatauhan, iisa lamang tayo bilang tao. Iisa lamang ang ating kategorya, Iba't iba man ang salitahi, pero pare-pareho tayo na parte, bahagi ng sangkatauhan. Kaya nga po mga kapatid, nadamay tayo sa kasalanan na ito. Subalit ang ating mahal na ina, nung siya po ay ipaglihim ng kanyang nanay, si Santa Ana, siya po ay pinahintulutan ng ating Panginoon, pinagindapat na hindi na madapuan ng kasalanan na ito. Bakit? Kasi meron po siyang dakilang gampanin. At ito ay ang pagiging ina ng Diyos. Kaya isipin po ninyo, si Maria, yung kanyang sinapupunan, ang paglalagakan doon sa ating Panginoon. Ang kanyang sinapupunan, ang magiging lunan o lugar ng ating Panginoon sa loob ng 9 buwan. Kaya nga po mga kapatid, si Jesus na ubod ng linis, bagamat siya'y naging tao katulad natin, sa lahat ng bagay ay naging kamukha natin, pero minsan hindi nagkasala ang ating Panginoon. Kaya nga po siya'y malinis. Bakit? Sapagat siya po'y Diyos. Siya'y malinis. Bakit? Sapagat siya'y Diyos anak ng Diyos Ama. Kaya nga po, yung kalinis-linisan na ito na Diyos ay hindi po pwedeng ilagak sa sinapupunang pinarumi ng kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, bago pa lamang ipanganak ang ating Panginoon at nung pinagdini si Maria, ano nangyari? Nilinis na si Maria para nang sa gayon, malinis din ang paglalagapan sa ating Panginoon. Kaya isipin ko rin yung walang pinagkaiba yan, Yung kung iinom ka ng tubig, malinis yung tubig na iinumin mo. Pero saan mo ilalagay? Sa maraming baso. Ano mangyayari? Pati yung iinumin mo, magiging marumi na. Madadagpian ng karumihan, Pero mga kapatid, ang sinasabi sa atin, si Jesus hindi pwede madagpian ng karumihan. Bakit? Sapagat si Diyos. Pero, ang pinapakita naman sa atin, sapagat malinis si Jesus,
malinis din ang paglalagakan sa Kanya. Malinis din ang sinapupunan na kanyang magiging tahanan sa loob ng siyang buwan na siya'y pinagdadalang tao ng ating mahal na ina. Kaya nga po ang pagdiriwang natin ngayon ay tinatawag na Immaculada Concepcion. Bakit? Kasi ang pinagdiriwang po natin, yung paglilinis o kaya naman yung malinis na paglilihi, yung pong kalinis-linis ang paglilihi kay Maria. At ano pong ibig sabihin? Si Maria po ang ipinaglihi ng walang sala. Si Maria po yung ipapanganak pagdating ng panahon. Si Maria po yung aming sinasabi na ipinireserba sa kasalanang mana. Kasi ang akala po ng iba, pag Immaculate Conception, si Maria yung naglihi. Hindi po. Si Maria po ang ipinaglihi ng kanyang nanay na si Santa Ana. Kaya nga po kalinis-linisan sapagkat ang ilalagan sa kanya ay kalinis-linisan din na anak ng Diyos. At ito ay ang ating Panginoon Hesus. Ngayon, mga kapatid, ano ang ipinapayag nito sa atin? Kung paano si Maria ay ipinireserba sa kasalanang mana, ibig sabihin, hindi siya nagkaroon ng kasalanang orihinal. Hindi siya nagkaroon ng kasalanang mana. Hindi siya nagkaroon ng kasalanan ng ating mga unang magulang. Pero si Maria, hindi naman po siya exempted talaga sa pagkakasala ng personal. At ano po yung kasalanang personal? Yung po bang ikaw na mismo ang magkakasala? Yung ikaw na mismo ang gagawa? Yung po bang may sapat ka ng pag-iisip, may sapat ka ng gulang, alam mo na yung tama at mali, pero ginawa mo pa, nagkakasala ka. No? Kaya kapag alam mo mali, ginawa mo pa, alam mong kasalanan, ginawa mo pa, hindi mo po pwedeng isisi kay Eva at Adam. Hindi mo po pwedeng isisi sa ibang tao. Hindi mo po pwedeng isisi doon sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Bakit? Responsable ka na. Kasi ikaw na ang may gampanin yan. Ikaw na ang may pananagutan yan. No? Kaya halimbawa, mga kapatid, no? Pag sinabi ng nanay mo sa isang anak, pag sinabi ng nanay mo, huwag kang magnanakaw, anak. Huwag kang mangungupit. Sinabi na ng nanay mo, sinabi pa ng tatay mo, sabi pa ng tatay mo, anak, masama ang nagnanakaw, masama ang nangungupit. Pero yung bata, alam na niya yung tama't mali. Alam na niya na masama yung pagnanakaw. Pero yung bata, nung nakakita ng 5 piso o ng 10 piso, tuwan-tuwa yung bata. Bakit? Kasi meron na siya may pambibili ng kanyang gusto. Kaya kapag ka nakakita ng 20, ng 50, o kaya ng 100, nung nakita, ano ginawa? Dinugas, inumit. Anong ginawa? Siya po'y nangupit. Kaya kapag ka po ganoon, sino na may kasalanan? Yung magulang ba? Hindi. Sinabihan na siya, masama yan. Sinabihan na siya ng tatay niya, masama yan. Sinabihan na siya ng nanay niya, huwag mong gagawin yan. Pero yung bata, alam na niya yung tama at mali. Alam na niya yung sinabi ng kanyang mga magulang. Pero nangupit pa rin siya. Nagnakaw pa rin siya. Kaya sino lang may kasalanan nun? Sino lang may pananagutan nun? Yung bata na mismo na nagnakaw. Yun yung tinatawag natin kasalanan personal. Ikaw na personally ang merong pananagutan. Bakit? Kasi ikaw na mismo may gawain. Naiintindihan mo na pero ginawa mo pa rin yung masama. Si Maria po, hindi siya exempted sa ganun. Pero, ang maganda naman po kay Maria, kahit na hindi siya exempted sa kasalanan personal, pero si Maria, mas pinili niya na siya hindi magkasala. Mas pinili niya ang maging banal. Mas pinili niya ang kabutihan kaysa doon sa kasalanan. Kaya isipin po natin mga kapatid, no? Si Maria ay taong katulad lamang din natin. Kaya yung iba nagsasabi, kaya ko naman nagawa iyon sapagkat ako'y tao lamang. At ang tao'y sadyang marupok. Meron pong exemption to the rule. Bakit? Hindi po lahat ng tao marupok. Kasi may example po tayo ng isang tao na naging malakas sa gitna ng kasalanan. At yan po ay si Maria. Kaya nga po siyang ating modelo. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Bakit? Kasi si Maria, bilang tao katulad natin, na kaya niya. Si Maria, bilang uwara natin, ginawa niya na banal yung kanyang pamumuhay. Ginawa niya na siya'y lumayo sa mga pagkakataon ng pagkakasala. Mas pinili niya ang landas ng kabutihan kaysa landas ng kasamaan. Kaya nga po sa atin, mga kapatid, ganun din ang panawagan ng Diyos sa atin. Si Maria, ipinaglihing walang sala, pero mga kapatid, mas pinili niya na sa kanyang buhay, hindi lang sa pagkakali sa kanya, hindi niya nakita
palitan ang pagkakasala. Bagkus, mas pinili niya ang buhay ng kabutihan. Kaya nga po ang panawagan sa atin, ang hamon sa atin, ganoon din. Nasalit na tayo magkasala, matuto tayo na mamuhay ng ayon sa kabutihan. Paano tayo mamuhay ayon sa kabutihan? Kapag halimbawa, ang pinupuno natin sa ating isipan ay kabutihan, ang pinapapasok natin sa ating puso ay kabutihan, at hindi naman, ang ginagawa natin ay tanang kabutihan. Kasi ano sabi ko ng mga matatanda, yung pong kabig ng dibdib ay tulak ng bibig. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Kung ano ang nilalaman ng puso, siyang sinasabi ng bibig. Kaya pag nagsalita yung isang tao, nakikilala mo kung anong uri ng tao ito. Bakit? Pag-aralan mo lang yung lumalabas sa kanyang bibig. Kaya kapag halimbawa, yung isang tao, wala nang sinabing magaling, kundi siya na lamang. Anong ibig sabihin nun? Yung tao na ito, punong-puno ng kayabangan. Di ba? Kaya makita nyo, salita pa lang, makikilala mo na. Kapag halimbawa yung tao na ito, sa kanyang pagsasalita, punong-puno siya ng panggaganyo sa kanyang kapwa. Ang ibig sabihin, yung tao na ito, maggaganyo talaga. Kapag yung tao na ito, sa kanyang pagsasalita, punong-puno ng kabasbusan at mahalin na salita ang kanyang sinasabi, ibig sabihin, yung tao na ito, sa kanyang puso, punong-puno rin ng kahalayan. Kapag yung tao na ito, umaga pa lang, ano na ang ginagawa? Nakikipag-away na. Umaga pa lang, nakikipagkura na. No? Anong ibig sabihin nun? Yung tao na ito, ang lungkot ng buhay nito. Bakit? Kasi yung puso niya, puno-puno ng galit. Di ba? Kaya kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Kaya kung ang nilalaman ng puso mo ay pagkakasala, yan din ang lalabas sa bibig mo. Pero kapag ang laman ng puso mo ay kabutihan, anong lalabas sa bibig mo? Kabutihan din. Kaya kita po rin yun, no? Pagka may mga kapitbahay kayo, ang daling malaman, no? Pag yung lumalabas sa bibig ng kapitbahay niyo, ay puro kwento tungkol sa buhay ng may buhay. Ano ibig sabihin na? Yung kapitbahay mo, nuknukan ng chismosa. Di ba? At ang pinakamasama ay yung mapansin mo, hindi lang para siya nagkukwento, nakikisakay ka pa. Diba? Hindi lang para siya nagkukwento, nakikibangka ka pa, nakikidagdag ka pa. Anong ibig sabihin? Dalawa na kayo na chismosa. No? Yung pumang umaga pa lang, chismakma ka na. No? Kaya tingnan ninyo, no? Yung ibang mga lalaki, umaga pa lang, ginbulag na. Diba? Yung iba namang mga babae, umaga pa lang, chismakma ka na. No? Kaya kapag ka po ganyan, ang nilalaman ng puso mo, nilalabas ng bibig mo. Kaya mahahalata, makikilala kung sino ka talaga. Kaya kita po ninyo, no? Sa ating pong banal na kasulatan at maging sa pag-aaral natin sa kasaysayan ng buhay ni Maria, wala tayong narinig na masama mula kay Maria. Bakit? Kasi bagamat siya'y pinreserba sa kasalanang bana, hindi niya hinayaan na yung kanyang sarili ay dakuan ng kasalanang personal. Bakit? Kasi mas pinili niya yung buhay ng kabanalan kaysa siya ay magkasala. Kaya isipin ko rin yun, no? Kung kayo po yun nasa kalagayan ni Maria, ang dali pong mag-isip ng masama, ang dali pong magsalita ng masama. Bakit? Kasi isipin nyo na lang, no? Ibang-iba yung nangyari namin kay Maria. Isipin nyo na lang, si Maria, pagkatapos ng ilang panahon na sinipag-ihi at ipanganak, ano nangyari kay Maria? Nung pumunta sa kanya yung anghel, katulad ng sinasabi sa mabuting balita, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Hindi pa po niya kasama sa bahay si San Jose na kanyang magiging asawa. Kaya ano ibig sabihin? Pag-uusapan siya. Bakit? Hindi pa kayo magkasama ng asawa mo, buntis ka na. Pag-uusapan ka. Kaya kung titingnan po natin, mas madali kay Maria magkasalin. Bakit? Kasi mag-iisip siya ng masama sa Diyos. Ano ba naman ito? Bibigyan niyo nga ako ng gampanin na magiging karangalan para sa lahat ng bansa. Kasi darating ang Mesiyas sa pamamagitan ng kanyang panganak. Pero siya naman ang mapapasama. Bakit? Pag-uusapan siya. At kapag ikaw ay natagpo ang nagdadalang tao na hindi mo pa nakakasama sa bahay ang iyong asawa, ano mangyayari sa iyo? Ituturing kang nangangalo niya. Anong kapalit nun? Sa Baulyo, death penalty.
Anong kapalit noon? Babatuhin ka hanggang sa ikay mamatay. Kaya pwede na sa kanyang pagsasalita ka lamang, si Maria pwede nang magreklamo. Pero sa ating po mabuting balita, ano po yung sabi ni Maria din sa anghel? Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Nakipagkamisa siya sa plano ng Diyos. Kaya isipin po ninyo, no? Ang hirap po ng kalagayan niyo nung una. Manganganak siya, pero hindi pa sila nagsasama ng kanyang asawa. Malayo-malayo po sa ating kasalukuyang panahon, di ba? Sa atin po ay ibang-iba. Bakit? Kasi nung araw, ano sabi natin? Yung ibang mga magpapakasal, kapag ka po magpapakasal, nang mahilig sa paswerte-swerte. Kaya ano sinasabi? Kung magpapakasal ka, buwan ng Hunyo. Bakit? Para June bride. No? Eh, maling-mali po yun. Bakit? Buwan ng Hunyo sa Pilipinas, tag-ulan. Kaya doon pala may problema ka na. No? Ngayon po, ano pa sabi ng iba? Magpapakasal para swerte. Ano gagawin? Itatapat yung araw ng kanilang kasal na yung gabi ay kabilugan ng buwan. Kaya po nung dati, mga nagpapakasal, itinatapat sa kabilugan ng buwan. Ngayon po, ibang-iba na. Ang mga magpapakasal, bakit magpapakasal? Hindi dahil kabilugan ng buwan, kabilugan ng tiyan. No? Bakit? Meron na. Nauna na. No? Ang dami pong ganyan. Pero sila po ba ay binato hanggang mamatay? Hindi. No? Inuunawa natin, bagamat nandiyan no? Itama na lang yung susunod, no? Kaya lang, mga kapatid, ibang-iba nung kapanahon na ni Maria. Isipin nyo kung ganyan po tayo nung kapanahon na ni Maria, marami rin sa atin na bato hanggang mamatay. No? Bakit? Kasi ituturing kang nangangalim niya. Pero si Maria, sa kabila ng lahat, anong kanyang sinabi? Maganawa sa akin ayon sa iyong sinabi. At napakarami pang na mga pangyayari sa buhay ni Maria na po pwede siyang magreklamo sa Diyos, na po pwede siyang magkasala, na po pwede siyang maginis. Pero si Maria, ano ang kanyang ginagawa palagi? Yung mga bagay na misteryo na hindi niya lubusang naunawaan, anong sinasabi sa banal na kasulatan? Itinago lahat ito ni Maria sa kanyang puso at kanyang pinagnilayan. At anong ibig sabihin? Nanatili pa rin siya na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mas pinili ni Maria ang buhay ng kabanalan kaysa buhay ng kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, si Maria ang ating pong modelo sapagat siya exempted, hindi lamang po sa kasalanang mana, kundi ang kanyang buhay ay ginawa niyang modelo ng buhay ng kabanalan. Ang kanyang buhay ay ginawa niyang buwaran para sa bawat isa sa atin ng kung paano ba sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ipanalangin natin ang bawat isa na makatulad natin si Maria at siya nga ay maging mabuting huwaran para sa lahat ng mga tao. Magsitayo po lahat. Ipahayag natin ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria, pinagpakasak ni Poncio Pilato, pinapos sa krus na matay ng hindi, nanawag sa kadaluluhan na mga yumaw, nang may katlong araw na buhay na bumuni, umakyat sa langit, nalulugtog sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulang panalitin ko hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay magunit ng nangamatay na tao, at sa buhay ng walang. Amen. Mga kapatid, kaisa ng simbahan sa pangunguna ng Mahal na Birheng Maria, manalangin tayo sa amang mga pamilya para sa pangangailangan ng sangkatawan na pangkaluluwa at pangkatawan. Kaya't aking pong isamo, Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang ang mga nagugutom ay mapakain at ang mga walang alam ay maturuan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang ang mga nauuhaw ay mapainom at ang mga nag-aalinlangan ay mapayuhan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang ang mga hubad ay mabibisan at mapanumbalik ang mga makasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan.
upang madalaw ang mga may sakit at ang mga nabibiig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang maging mahinahon sa mga mahirap pakisamahan at ang mga nagkakamali ay mapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang ang mga yumao ay maibig ng may karangalan at may panalangin din sila kasama ng mga buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Amang mawain, bagi po ang pangangailangan ng sangkatauhan. Tulungan mo kaming aming maunawa ng aming mga hindi ay dapat tambalan ang aming mga gawa sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po'y magsiupo at pag-isa sa pagdinig sa ating pagdilibak ng liturya ng Banal na Eucharistia. Kapuri-puri ka sa maninigas sa libutan sa ikagandang loob na ito ang ibayang alay. Mula sa lupa kung na aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain na bibili buhay. Kapuri-puri ang mga nagpapal na ito. Kapuri-puri ka sa maninigas sa libutan sa ikagandang loob na ito ang ibayang alay. Mula sa katas ng ubas at kung na aming paggawa ang alak na ito para kami inumig na bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang mga nagpapal na ito. Ang lahat ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga pamilihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming nimika ang handog na nililigtas sa aming ihahain sa iyong gambana, ngayon dakilang kapiska ng kanilis ang pag-ibig sa mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at pagkaloob, pagundangan sa kanyang kaibigan, na katulad ng pagkasagip mo sa kanya, sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kami mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya, ay mahango sa tanang kasalanan. Inulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay sa salamatan. Ang manaming makapanirihan turing ang marapat kay gawayaming pasalamatan, di mo'y pinulot masangkot sa dating pagsubay, ang mahalagiring kabanal-banalan na yung libos ng iniluludan, upang sana ku'y siya ang maglubal. Sa kanyang mababanaag ang sabi ng kabiyak na danisay at managbalit kataksinan, na ang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sana kong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahalagiring ay iyong inilaang maging katuwang katuwaran sa katapatan. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawing ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, nagpupulang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang ng paririto sa kanan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinagsalamatan kaniya, pinagatihan niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, kaya handog para sa iyo. Ngayon din naman, noong matapos ang hapunan, nilawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at hindi. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang magkamtipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alalas sa akin.
Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mauklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis Dario Obispo at ng Kanang Kaparihan. Kanalahanin muli ng mga kapatid namin lalingay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at papiliin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-tulog sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nagagaling na utos sa puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka sa Panginoong ngalan mo, mapasakin ang kawin mo sa minagawin dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapakaw namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaitulog sa tukso, at iyaw kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung ngayon mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Tayo pong lahat, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Magpapalad tayo inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na.
sa kayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinagap namin ninyong banal na pakikinabang ay lumunos dawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulog manangin ni Maria Birheng Mahal na ipinagdihin may tanging katalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pinagpapasalamat sa lahat ng mga dumalo sa ating banal na pagdiriwang dito po sa atin sa Sitio Dalandanan at yung pong iba ay nanggaling pa sa magalayo, yung iba ay naglalakad, yung iba po ay galing pa sa iba't ibang kabundukan, no? At least po ay nakapagsimot po tayo sa araw ng ating fiesta dito sa ating lugar, no? At salamat po sa lahat po ng mga nakisa na mainam sa ating pong pagdiriwang na ito, no? At nagagalak po kami na kami po ay nakarating dito sa inyong lugar, no? Kasi tayo po ay parte ng parokya ni San Pedro Apostol. Lamang po ang lagi nag-iisa sa atin dito ay yung ating pong mga pari ng Blessed Sacrament. No? Kasi ay dadalawa lang po kami ni Father Fred sa ating parokya. 36 na communities po ang sakop natin at kung isasama pa po ito at yung iba pa ay yung mga sitio at mga chapels ay baka po wala na kami gawin kundi maglakbay ng maglakbay. No? Kaya yung nalalapit po rito ng pari, yun na po yung pumupunta sa atin, no? Pero at least po ay kahit mapadama pa rin natin na kahit bahagi ng ating pong sambayanan sa ating pong parokya, no? At ako po ay si Father Anthony Chan, no? Ako po yung Assistant Parish Priest dito sa ating parokya. At ang ating pong Parish Priest ay si Father Rufino Pensulik, no? Kaya hindi man po siya nakarating dito sa atin kasi marami pong magkakasabay na misa dahil sa yung Immaculate Conception po ay marami tayong chapels na yun ang patrona ay at least po ay pinaparating po ng ating paroko ang kanyang pagbati sa ating pong pagdiriwang ng kapistahan sa karangalan ng kalinis-linisang pamilihi kay Maria o ang tinatawag nating Immaculate Conception, ang Immaculada Conception. No? Kaya sa inyo po lahat, marami pong salamat at alam po ninyo, umuulan man sa paligid natin ngayon, wala man tayong kuryente at tayo po ay pinapasok ng tubig dito sa loob, no? Kanina pa po natutulong ng liquid, no? Nakikiliti ako dito sa may tumutulo sa bumbunan ko. Wala mang kuryente, malakas pa ng ulan sa paligid natin, may kadiliman man, tumutulo man, no? Tuloy pa rin ang fiesta natin, no? Bakit? Kasi tuloy ang pagpaparangadakid kay Maria at hindi naman ang pagluhog natin sa ating Panginoon na sana bigyan pa tayo ng maraming mga biyaya sa mga susunod na araw, no? Kaya sige po lahat, maraming salamat po at happy fiesta po sa inyong mga taga-rito. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you.